Ito yung unang araw namin dito sa Osaka. Samahan nyo kami sa 10-day trip namin dito sa Osaka. Sobrang dami nyo makikita at matututunan para sa next trip ninyo sa Japan. Sa video na to, makikita ninyo ang Namba Yasaka Shrine, Namba Area, Osaka Aquarium at Tempozan Area. Tara! At dito pa kami sa aeroplano ngayon. Meron lang ako i-share sa inyo. Pagka-port na kayo ng Japan, kailangan nyo ng ganito. Itong arrival card. Itong sinakyan namin Jetstar kasi kapag napanood nyo to, sarado na yung Jetstar sa Pilipinas. Pero, nagbigay na sa amin sila ng arrival card. Pagka yung aeroplano nyo, hindi nagbigay ng arrival card, kailangan nyo pa pumila tapos doon kayo mag-fill up. Kasi pagka inabot kayo ng pila, syempre ang haba ng pila, matatagalan kayo sa immigration. Tapos, importante, na-hold kami dati dito. Kailangan nyo yung address ng hotel tsaka yung contact number kasi pagka wala yun, matatagalan kayo. Tapos, depende na lang sa awa ng immigration officer kung mapapasokin kayo. Naawa lang sila sa akin dati kaya nakapasok ako. So, importante yun, huwag nakakalimutan yung address ng hotel tsaka yung phone number. Kapag na-book kayo, kailangan nyo yun. Yun lang. Para mapabilis kayo sa papunta nyo dito. Hi guys, nandito na kami sa Kansai International Airport. Pero parang gusto ko na umuwi. Wala pa kami 5 minutes dito. Ito. Yan. Kalat dito sa airport. Tapos, yung isa naman, simula nung umalis kami galing sa airport, nakalibang CR na. Naiwanan na kami ng lahat ng kasama namin. Ngayon, naghanap na naman ng CR. Anyway, hindi na ako mag-rant. Kasi, wala naman tayo magagawa dyan. Ang gagawin na lang natin, naghahanap na lang tayo ng pocket wifi. Meron na akong biniling pocket wifi. Tapos, i-pick upin na lang namin yun. Okay guys, meron lang ako ikukwento sa inyo. Meron na namang isang Pinoy bumok moments na nasaksiyan dito sa Japan. Kasi, kumuha ako ng pocket wifi. Yung pocket wifi kasi binabayaran yung per day. Tapos, kung gano'n ka katagal, gano'n kalaki yung babayaran mo. Ngayon, yung sa akin kasi, binayaran ko na siya, nag-pick up lang ako dito. Binayaran ko siya sa clock. Tapos, 100 something. 160, 70 ganun per day. So, hindi. 195 pala. Per day. Naalala ko na. Ngayon, ang ginamit nila doon, yung card ko, credit card. Kasi, kapag halimbawa, nag-extend ako, siyempre, magpapatong-patong yun hanggat hindi nila nakukuha yung pocket wifi. Diba? Magcha-charge. Ngayon, yung nasaksihan kong bagok mo nun, may nagwawala dyan. Na, bakit daw hindi nila tanggapin yung Japanese money? Why are you not going to accept Japanese money on Japanese land? Pera to, ayaw nyo. Ayun yung bagok moment niya. Ngayon, ini-explain nung tawag dito. May Pinoy kasi doon, nagtatagalog. Swerte lang siya na nagtatagalog. Pero ewan ko kung umarte siya ng ganun dahil may nakausap siyang Pinoy. Ewan ko kung aarte siya ng ganun kung Japanese yung kausap niya. Pero feeling ko lumakas na yung loob niya kasi nagtatagalog yung kausap niya. Tapos wala siya doon. Tapos pinapaliwanag na kailangan daw credit card para kung halimbawa hindi nila mabalik yung pocket wifi, masya-charge sila ng tama. Kaya yung makinig. Yun yung pinagtatalunan nila, kaya ang tagal-tagal nila doon. Ewan ko kung makakuha sila ng pocket wifi. Anyway, ayun lang yung kondo ko sa inyo. So, ito yung nandito kami. Ayan yung international. Ayan.
Yung international arrivals, ayan. Tapos, ikot lang kayong konti dito. Dito. Ayan. Ayun yung bili. Ayun yung mga Ayan. Ayun yung mga bilihan ng wifi. Ayan. Dito ako kumuha. Yun lang. Papunta na kami ng Namba area. Tapos, see you there. Hi guys. So, interview here. We just arrived from the airport. Wow naman! Okay. I feel nauseous. Wow! Wow! Nauseous kasi wala akong tulog. Yan lang. Ikaw may interview. What do you feel? Hagod na yung mukha ko, di ba? Wow naman! Wow! 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 Napano ka pa? Nagpipish ka pa pang compliments Ito yung Nanbayasaka Shrine dito sa Osaka. Isa tong Shinto shrine na pinapaniwala ang nakakatanggal ng malas. Tapos ito yung mga wishes ng mga nanghihingi ng good luck or nagpapataboy ng bad luck sa shrine. Mga 10 minutes na lakad lang to galing sa Nankai Station sa Namba. Kaya madali lang siyang puntahan kapag nasa Namba area ka na. Hi guys. Andito kami sa may Namba area. Nakagaling lang namin dun sa sa Namba Hiyasaka Jinja Shrine. Dashans niyan? Ngayon hindi na namin alam kung paano kami babalik kasi kanina yung kasama ko bugok-bugok na naman, masasagasaan pa ng bike. Kimchi pancake. Sino ka kakap? Ito. Ayan. Payaw na lang yung dito. Ang init ng panahon. Tapos yung kasama ko bumili ng payong transparent. Oo. Muulan kasi kanina. Hindi ko alam. Dapat pala itim na payong ang binili ko. Kasi pang ulan, pwede pang araw. Hindi ko alam kung Tingnan ko kung pwede. Baka naman pwede ito sa... Ayan, no? Ay, nako! Ano ang ginawa niya? hindi ko alam kung ano iniisip niya nung binili niya yun. Pero Ulan kanina. ngayon, pabalik na kami dun sa sa marami kaming luggage dito. Iniwan lang namin dun sa sa baggage storage Sarap ba? para wala kaming dala. Tapos babalik tayo dun. Sa luggage na? Hindi, sa Dotonbori. Guys, ito na yung huling clip namin for day 1. Hindi na kami nakapag-video pagdating namin sa apartment kasi bagsak talaga agad kami. Maaga kasi yung flight namin kaya ayun. Di bale, babawi na lang kami for day 2 kasi pupunta tayo ng Tempozan area. Tara! Ito yung Osaka Aquarium Kayokan. Isa to sa mga pinakamalaking aquarium dito sa Japan. Bali meron tong 7 floors. So, kada floor, nire-replicate niya yung iba-ibang environment sa iba-ibang lugar sa mundo.
sa mga malalamig na lugar, meron sa mga tropical area. Tapos kahit yung layout nila ng aquarium, pababa ng pababa, papunta dun sa mga, hindi naman deep sea creatures, pero yung mga hindi mo makikita sa ibabaw. Ang entrance dito sa Aquarium Kayokan, 2,700 yen kapag 16 years old and above. Tapos 1,400 kapag 7 years old hanggang 15 years old. Then yung mga 3 to 6 years old, 700 yen. Meron ding backstage viewing during feeding time, 2,500 yen. Ito yung papanoorin mo yung mga isda habang pinampakain sila. Pero may oras to, 10:30 a.m. tsaka 3 p.m. Meron din silang audio guide na pwede mong i-rent yung device nila, 800 yen. Pero nung nag-rent kami nitong audio guide nila, hindi rin namin masyado nagamit kasi ang in-enjoy talaga namin yung pinapanood namin yung marine life. Kaya hindi na rin namin masyado nagamit yung audio guide. Pero depende rin sa inyo kung gusto niyo ng audio guide. Makakatulong rin siya kapag may kasama kayong mga bata na ine-explain yung mga tinitingnan nila. Sobrang nakaka-relax yung mga aquarium kasi ang bagal ng galaw nila. So, kapag nagpupunta kami sa mga big city na sobrang bibilis ng mga tao, mga busy sila lahat, parang change of pace kapag nandito kami sa mga aquarium. Kaya ito talaga yung inilalagay namin sa itinerary namin kapag slow day.
kapag pupunta kayo dito, i-timing ninyo yung pagpasok ninyo na nasa mataas na lugar pa kayo kapag ka-feeding time nila para makita ninyo yung whale shark na kumakain. Kasi nung naabutan namin yung feeding time, nandun na kami sa pinakailalim. Kaya makikita nyo naman dito sa video na kumakain sila pero nandun na kami sa ilalim. Hindi na namin masyadong makita nung kumakain sila. Kapag bibili kayo ng ticket nito sa club o kaya sa KK Day, ang maibubuk lang ninyo 3 PM. So, nung napunta kami dito, pumila na lang kami para makapasok kami ng mas maaga. Pwede kayong bumili ng ticket ng 9 AM, 9:30. Nung nakapasok kami, 12 na. So, malayo na talaga yung nararating namin nung feeding time nila. Yun yung tip ko sa inyo. Kung gusto niyo pumasok dito ng mas maaga sa 3 PM, pumila na lang kayo dun sa mismong Osaka Aquarium kasi 3 PM lang talaga yung mabibili ninyo sa Cook or sa KK Day. Kailangan makuha ko tong ano. Ito. Yung Mark 1. Oh! Hello! Ayan. Yung mismong tinuro ko. Yung Tony Spark, ano? Oo. Ito? Ito. Meron ka na malaki yan, di ba? Yung binili ko sa'yo. Swerte ako dyan. Guys, yung promise ako, 10 pesos marketplace. Tsaka galing na namin sa Osaka Aquarium. Tapos may nakita kaming kain na Pugetsi. May luto siya sa harap. Parang lumang ko yun. Tapos nagluluto siya ng okonomiyaki. Tsaka nung binili ako parang yakisoba na mga shrimp. Tignan lang natin mamaya ito. Ayun yung in-order namin. Niluluto siya sa harap namin, guys. Meron kami lutuan sa harap. Ito lang ba yan? Oo. Ayan, dapat ang magluluto. Tapos ito yung kay Andy. Yung cheap na may pork. Parang pamilyar sa akin itong Pugetsu na ito. Nakikita ko siya dati. Hindi ko lang matandaan kung saan. Pero, tingnan natin. Oh, itong sarap na. Hindi ko pa nabibigman at sarap na. Mamaya ako masasabihin sa inyo kung masarap. Yan. Titikman muna namin yan. Tapos manusuro ko sa inyo kung saan makakita ito. Kasi masaya lang sa baka. Ito hawakan. Hindi. Ito ba ako? Sige, sige, sa kabit. Sabi ni Kuya, don't touch. Tignan niyo, umuusok. Don't touch daw, babalikan ni Kuya yan mamaya. Okay guys, may lumapit dito, may tinanong siya. Tapos may dala-dala sa akin. Tapos, hindi kami magkaintindihan. Kaya, umuo na lang kami. Hindi namin alam kung ano yung tinatanong niya. Kasi, ito yung ilalagay sa hindi ba? Ito yung ilalagay sa takoyaki. Ayan, tingnan niyo si Mio. Tingnan mo na naglanta. Yun yung ilalagay sa takoyaki.
Diba? Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ito yung pag nilagay mo siya sa takoyaki, para sa ito yung buhay, yung gumagalaw-galaw, di ba? Oh, yan. Tinira ng tinira nila. Sabi na nga, don't touch. Ganyan kaming kabugok pang nagta-travel. Pag sinabing don't touch, tinatouch talaga namin. Mapapagalitan pa kami, kuya, baka. Kung sama ng tingin niya. Bumalik kasi ulit dito. Tapos inusog-usog na. Yung sila. So, nauubos na yung pasensya. Tinitingnan niya lang yung dalawang nito. Guys, bumalik ulit yung nagluluto. Binaliktad. Ubos na ang pasensya. So, tingnan ko. Tingnan niya, talaga niya siya. Tingnan mo. Tingnan ko mo. Tingnan ko. Pinitas na. Guys, may pitas. Hindi na naman kami nagkain yan, guys. Natanong ako. Akala ko pinamapili sa ginastos. Yung pala ilalagay na pasta. Bumili pa ako. Tuwa na tuwa. Nakain na daw. Guys, dumating na yung in-order ko. Ayan. Ito. Sarap. Tapos ito yung okonomiyaki. Ito yung nasa picture, di ba? May isang shrimp. So, ayan. Nag-iisa nga yung shrimp. Nag-iisa yung shrimp, tinira pa ni Leo. Sarap. Sarap. May squid, eh. Sarap. Yeah. Naghabiin mo yung pansit. Ako, so much. Guys, ang sarap na itong noodles nila. Chicken? Diyan muna kayo, kakain muna kami. And guys, tapos na kami. Ito yung Pogetsu, yun yung pinainan namin. Ayan. Parang familiar talaga yung pangalan nun, pero sobrang sarap nung kinain namin. Ang total nung binayaran namin, 5,310 yen. Ilagay ko nga dito yung conversion kung magkano sa peso yun. Pero tatlo kaming kumain, sobrang busog na mo. Dalawang malaking okonomiyaki, tapos large na na noodles na may pork, may shrimp, may squid. Basta ang dami. Tapos simot yung kinain namin. Pati nga si Andy, hindi naman yun malakas kumain, pero pagkaayan na niya, pinapamigay niya yung pagkain. Kanina, busog na. Hinihimas-himas na yung tiyan, pero ayaw pa rin niya ibigay yung Sabi ko nga sa kanya, kung gusto niya manghingi ng tulong, magsabi lang siya, ayaw naman mamigay. Kaya yun yung basehan ko kung masarap yung kinakain namin o hindi. Kasi, syempre, alam niyo naman yung mga bata, mga maarte sa pagkain ng mga ulubos niya. Kaya try niyo rin yun. Hindi kasi kami pumipila sa sa mga, alam niyo yung tulad yung sa Ichiran, yung sa Dotonbori, di ba napakahaba ng pila? Tapos kakain ka, ramen din naman. Tapos habang kumakain ka, maisip mo, dalawang oras akong pumila, tapos ganito yung Kumbaga, dahil sa pagpila mo, nagiging mas mataas pa yung yung standard ng pagkain. So, imbis na ma-enjoy mo, naiisip mo yung haba ng tinina mo. Kaya hindi kami talaga pumipila sa yung mga pinipilahan ng mga turista. Sa amin, kung ano yung makita namin dito lang, walang pila, yun yung kinakain namin for the experience na. Tapos, doon kami sa dito kami sa harap ng Osaka Bay. Pagkatapos namin dito, ang sunod namin pupuntahan yung Tenpozan Ferris Wheel. Yun yung nung natayo yun yung pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo.
Inurasan ko yun ng sunset. So pagdating ng sunset, papakita ko sa inyo yung magiging view namin doon. Chill day lang kami ngayon. Ayun lang Osaka Aquarium, tapos dito sa 10,000 Marketplace, tsaka sa yung Ferris wheel. Kasi kailangan pa namin mag-recover dun sa lakad namin kahapon. Galing kami ng graduation ni May kasi noon. So, graduation nila. Tapos natapos kami ng parang alas 10 na ata, 10 p.m. Tapos, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos, nagpunta na kami ng airport. Tapos, dire-diretso na yung nakarating kami dito sa Japan alauna na ng hapon. Hindi na ako masyadong nakapag-video noon. Kasi, parang wala rin ako energy magpaliwanag sa inyo noon. Pero, marami akong isi-share sa inyo ng mga natutunan ko. Tsaka, baka yung isang video ko natapipig kami na 60,000 mahigit sa 10 days namin dito sa Japan. Tuturo ko sa inyo kung paano namin nagawa yun. Ang next na pupuntahan namin, yung Tempuzan Ferris wheel. Yun yung malaking Ferris wheel sa taas nito. Nandito ako sa labas ngayon. Tingnan nyo yung view ko dito. Ayan. Osaka Bay. Ayan. Ayan si Andy. Ayun yung dalawa. Picture. Sabi ko, tagal nawawala. Yan pala, nandito silang dalawa. Malapit na yung sunset. Ayun. Yan guys. Hindi naman siya maganda, pero na-enjoy ko kasi tahimik. Ang layo niya dun sa Ang layo niya dun sa kahit dun sa baba. Ayan yung baba Ayan Walang tao. Walang tao dito guys. Ang tahimik. Ito lang yung maingay. Ayan yung mga barkong dumaraan. Ayan. Hi! Hi! Yung dami sa sa Tempuzan Ferris wheel. Nandito lang to sa sa labas ng Tempuzan Marketplace. Pero, yung bilihan niya ng ticket, iba dun sa entrance. Pagka napunta kayo dito, kailangan niyo munang bumili ng ticket dun sa second floor. Pero yung second floor nila, baka malito rin kayo kasi akala namin first floor yun. Second floor pala yun. Meron na sila first floor. Tapos, kung kayo bibili ng ticket. Pag bumili ngayon ng ticket, ito yung view niya. Yan. Ito yung view namin ngayon, 6:44 p.m. Limpat ka rin. Tapos, time na nila Dali, ng lumipat sunset. siya. Oh, yung Wow. No way, Dali, huwag kang makikot. Ayan yung view namin guys. Pero, hindi pa kami nakangalahati sa taas. Doon kami galing kanina yan. Yan. Sa Osaka Aquarium. Yan. Kami galing. Tapos, ilakad na kayo papunta dito. Ngayon yung view namin. Yan. Sakto sa sunset. Kaso, maulap siya kaya pero kung hindi maulap, maganda dito yung view. Yan. Meron pala dalawang pagpipilian dito kapag sasakay ka dito. Merong see-through na gondola. Meron ding ganito lang, normal na gondola. Kasi ang inahabol namin yung sunset. Yung see-through kasi na gondola, 25 minutes yung waiting time. Kung makakarating kayo dito ng maaga, willing to wait kayo, mas maganda siguro yun. Pero feeling ko hindi rin naman ganun ano yung difference niya. Kasi pagka see-through, kung makikita mo rin naman nasa ilalim. Nasa pinakatok-tok. Nasa pinakatok-tok kami, nagulat ako. Paano nagulat? Ayan. Kasi meron kami nakita, sulatan ng wish. Hindi mo yung wini-wish nun. Ewan ko kung ano sinusulat nun.
Meron pala silang festival dito. Yan. So, nag-ano sila. Make a wish. Pero ano yung talabata na yan. Yan. Ano yung sinulat mo? June next year. Be back here next year, May. Ay, nako. Anong tali? Ano, makikitali na lang ba ako dito? Si May nangagaw ng tali. O, tingin mo, hinagawan pa yata yung bata. Ito yung mga... Ay, natanggal. Eh? Asa na yun? Ayan na. Wish not Marquis will stop farting. Galing na hagdan nila dito, 35th anniversary.